Tuloy tayo mga kapatid dito sa ating paksang nililiwanag. Sa kabila ng malaking pangangailangan ng gawain, bakit hindi nararapat na ang mga kapatid ay pilitin o singilin para tumulong sa gawain? Kasi meron po akong report na natanggap, ang ikinalulungkot ko lang, yung nagre-report hindi nagpapakilala. Maganda sana yung kanyang ginawang pagre-report, kaya lang hindi nagpapakilala kasi ang kanyang pangalang inilagay wala sa listahan ng mga kapatid. Hindi ko alam kung paninira lang ito, kaya gusto kong basahin sa inyo para makakuha ako ng testimonya o saksi diyan sa Middle East, dahil sa Middle East nang galing ito. At humanda kayo taga Middle East, gusto kong tumistigo kayo kung tama ito. Kasi walang pangalang nakalagay dito, June Chris. Wala naman tayong kapatid na nakarehistrong June Chris. Hindi natin alam kung ito ay paninira o totoong buo. Aalamin natin ngayon. Basahin mo nga, Sis Luz, yung report. Opo, sige, pakilagay na yan. June Chris, subject, hain at Google. Dear Brother Eli, gusto ko lang po itanong kung tama pa po ba ang ginagawa ni Brad Resty sa division namin? Kasi po, itong nakaraang pasalamat ng Middle East ay idiniktan niya na yung hain at Google at project ay isa na lang. Kaya ko po sinabi na idinikta kasi yun naman talaga nangyayari. Kahit ayaw mo yun, yun ang ibababa ng mga officers. Tama po ba na yung hain at Google ay sinisingil? Sa tagal ko sa iglesia, di ko pa naranasan na yung hain at Google ay sinisingil at lagi ina-announce sa meeting twice a week, every meeting. Saka tama po ba na paulit-ulit yung paniningil? Ang alam ko po, ang Kristiyano, one word is enough for him. Kasi po, ang nangyayari, magmi-meeting si Brad Resty, magsasalita siya ng matagal, tapos lahat ng group servant, magsasalita din sa harap, tapos lahat ng treasurer, magsasalita din, tapos niyan, may meeting pa po sa grupo ng 1 oras, puro yun lang naman sinasabi about pera. Ang tanong ko lang po, yung mga kapatid po ba ay bingi at bulag at mahina makaintindi para ulit-ulitin ng walang patid yung tulungan sa pera? Wala na po bang ibang pag-uusapan kundi pera lang? Hindi po ba pwedeng pag-usapan yung kapatid na nawawala at hindi dumadalo? Hindi ko pa po naririnig na nagmi-meeting si Brad Resty na sinasabi na dalawin yung kapatid na hindi dumadalo. Lagi ang priority yung pera, yung tulong ng kapatid. Ano po ba mahalaga, yung pera ng kapatid o yung kapatid? Actually, sa lokal namin, almost 150 ang kadalasan wala sa pagkakatipon. Pero di ko pa narinig si Brad Resty na nag-alala tungkol dyan. Tama po ba na parang kaya lang nagpapasalamat dahil sa itutulong ng kapatid para maibaba yung project? Paano po yung walang maitutulong? Hindi na po ba pwedeng magpasalamat? Ang totoo po, halos lahat ng kapatid hindi na naghuhulog sa box. Konti na lang lumalapit sa box para maghuhulog. Karamihan, ibinibigay na lang sa group treasurer direkto yung pera. At nung nakaraang pasalamat, ibinaba pa sa grupo na kung maaari, wag na ihulog sa box yung hain at Google at project sa box, kundi ibigay na lang sa treasurer. Sa tingin ko po ay wala na doktrina ang ginagawa namin dito sa Middle East dahil hindi ko po narinig ang mga iyan sa doktrina. Wala rin po akong alam na lokal na mas prefer nila ang hain at Google at project na iabot sa treasurer kaysa ihulog sa box. Ang alam ko po, accountant si Brad Resty. Pero bakit gano'n ang accounting niya sa project na commitment? Yung mga nag-commit ng pera na nawala na sa Middle East at umuwi na sa Pinas
at mga nawala ng job ay kasama pa rin sa calculation ng backlog. Tapos yung backlog, babayaran pa rin ng grupo. Ito po malinaw na pamimilit na kasi pwesahang nagiging backlog ng grupo ang kinomit ng mga kapatid na nawala na sa Middle East at nawala ng job. Napag-alaman ko din po sa mga kapatid na kaya hindi sila dumadalo ng prayer meeting kapag Wednesday ay matagal daw ang pagkakatipon dahil sa meeting ulit. Kaya every Friday na lang dumadalo ang mga kapatid, halos lahat. Ang totoo niyan, kapag nagmi-meeting si Brad Resty, marami ang natutulog na kapatid dahil inaantok sa meeting. Pero hindi yan nakikita ni Brad Resty dahil naka-hook up lang siya. Ang totoo po, meron pong kapatid sa Dubai na mag-asawa na hindi na dumadalo dahil natisod sa tulungan. Hindi ko lang po alam kung nireport po sa inyo ni Brad Resty ito. Ayan. Yan ay pinahahalagahan ko yung inire-report ng mga kapatid. Kaya lang, sana kung magre-report kayo para maging legitimate, ilagay nyo yung tunay nyong pangalan. Nagdududa tuloy ako pagka gagamit kayo ng pangalan na hindi talagang pangalan. Kasi kung talagang tama ang sinasabi nyo, hindi naman ako kakampi kahit kangino. Siyempre, yung talagang katwiran lang ang pag-uusapan natin. Kaso nakakapagduda, ang ginamit niyang pangalan wala sa ating listahan ng mga kapatid. Kaya gusto kong humingi ng mga kapatid, gusto kong humingi ng saksi diyan sa Middle East. I-connecta nyo, Brad Mel, ang Middle East. Pag-usapan natin ito kung tama ito. Kasi ganito, mga kapatid, nililiwanag ko lang sa inyo. Hindi tayo dapat namimilit. Lumalabas doon sa salita dito sa report, namimilit si kapatid na Resty at yung mga manggagawa sa Middle East. Tapos naniningil sila. At iyan na mismo ang ating paksa. Ang ating paksa, Sis Luz, pakiulit mo. Ang atin pong paksa kung bakit hindi nararapat pilitin o singilin ang sino man sa Iglesia ng Diyos sa pagtulong sa gawain ayon sa Biblia. Ayan. Bawal ng Diyos yun yung pilitin o singilin ang sino man. Kaya lang gusto kong ipaalaala sa inyo mga kapatid na yung salitang singilin, iba yun doon sa paalalahanan. Halimbawa, ang kapatid nag-commit, nangako. Hindi naman kasi masama yung sinabi ng kapatid, merong project, kagaya nun, nung sabihin ko kila kapatid na Josel, maglagay tayo sa satellite. Kaya ba natin, kako? Tanungin natin ng mga kapatid kung makakatulong sila bago tayo maglagay. Kasi baka mabitin lang tayo. Nagtanong sila sa Amerika, meron ba silang makukuha ron? At least, kinakalkulan nila, meron bang po pwedeng makatulong sa Amerika, yung may mga trabaho, yung wala naman, di naman natin inuobliga. Nagkaroon kami ng consensus, meron daw kapatid na pwedeng magbigay ng $100 a month o $200. Kasi yung mga nando sa Amerika, meron naman kumikita roon ng malaki. Sa isang araw, may kumikita ng mahigit na $300 Isang araw, sa isang buwan siguro, makakatulong siya kahit na $500. Doon kami kumuha ng kalkulasyon, mga kapatid, para mag-umpisa ng mga satellite. Ngayon, hindi naman masama yun na, halimbawa, kung may commitment yung kapatid, ipaalaala dun sa kapatid. Kapatid, magbabayad na tayo sa satellite. Hindi ba meron? Nasa Biblia kasi yun Basahin nga natin. MCGI, walang iba. I just went here from the Philippines for this concert. How much you spent, you think, on everything the Eras Tour? I don't really know the number, but I think you can buy a car. Would you spend it again? 100% yes! So you have no regrets at all? Nakikilala ko ang Zero! inyong sika None! na aking ipinagmamapuri tungkol sa inyo sa mga taga-Macedonia na ang Akaya ay nahahandang 1 taon na
at ang inyong pagsisikap ay nakapag-udyok sa lubhang marami sa kanila. Iniisip ko ngang kinakailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una, upang ito'y maihanda na gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Ayun, sabi ni Pablo, iniisip ko, kailangang ipamanhik sa mga kapatid na mga unang pumarian sa inyo at ihanda agad ang inyong abuloy na ipinangako ng una. O di meron silang commitment, nangako sila na tutulong sila upang ito maihanda gaya ng abuloy at hindi gaya ng sapilitan. Ewan ko pagkakatranslate sa English dyan. Ang sabi sa English, therefore I thought it necessary to exhort the brethren that they would go before unto you and make up beforehand your bounty, whereof ye had noticed before. Ayun. That the same might be ready as a matter of bounty and not as of covetousness. Basahin natin sa Revised Standard Version. Ang sabi, so I thought it necessary to urge the brethren to go unto you before me and arrange in advance for this gift you have promised. Ayun. So may ipinangakong tulong ang mga taga-Korinto so that it may be ready, not an exaction, but as a willing gift. Parang kusang tulong. In Spanish, let us read that. Así que cree necesario exhortar a los hermanos a que se adelantarán en ir a vosotros y prepararán de antemano vuestra generosa ofrenda, ya prometida. MCGI, walang iba! In case you are wondering po, baka po nagtataka kayo kung anong vitamins ang ginagamit namin para sa mga manok namin. Ito po, ipapakita ko po sa inyo. Ayan po, talagay lang. Chuk! Yummy! Ayan po ang ating 6 months na stag. Abosa beneficencia, ya a tempos prometida, para que a mesma esteja pronta como beneficencia y no como por extorsión. Pa os irmãos, naquela época, na igreja verdadeira, tem de antemão, já há tempos prometida ajuda para a igreja. Por isso, o apóstolo Paulo diz, julguei necessário exortar estes irmãos que fossem adiante ter convosco e preparassem de antemão a vossa beneficência ou a vossa ajuda. Já há tempos prometida para prometer ou para prometer ajudar a obra de propagação da fé, não é contra a Bíblia, como os coríntios fez no primeiro século. It is not against the Bible to promise help. So there are members in the Middle East who have promised to help in order to maintain our satellite broadcast, because we do not know where we are going to get such amount of money if members will not help us, because we are paying in millions of dollars per month, and it is not a very easy thing to do without the ajuda or the help of the entire organization. Even if Irma Welly is a billionaire, I will run out of resources